Okay, magsimula tayo sa isang tanong na baka, alam mo yon, medyo nakakagulat, lalo na kung pamilyar ka sa mga usapin sa loob ng simbahan. Paano kung ang pinakamalaking banta sa ministeryo ngayon ay hindi yung mga external forces, sekularismo, pag-uusig, mga ganyan, kundi isang bagay na mas tahimik at nasa loob lang natin? Pagkapagod. At hindi lang yung pagod na physical, ito yung pagod sa kaluluwa. Yung unti-unting nanunuot sa buto lang mga leader na dati, grabe, nag-aalab sa pananaw. Para sa ating pagsisiyasat ngayon, may binigay kang mga source, mga artikulo, ilang notes na tumatalakay sa, ano nga bang tawag nila dito, isang tahimik na krisis sa modernong simbahan. At parang umiikot lang lahat sa dalawang salita, di ba? Yung function, Versus formation. paggawa laban sa paghubog. Diyan lahat nagsisimula. So, ang mission natin for this session, bubusisiin natin to. Bakit yung mga ministry na ang ganda-ganda ng intensyon, na puno ng mga magagaling na tao, ay nauuwi lang sa pagka-burnout ng mga best leaders nila? At higit sa lahat, ano ang alternatibong daan na inihahay ng mga material na ito? Sige, simulan na nating himayin to. So ang isang ideya na pilit inilalatag dito sa mga binigay mo ay ito. Ang ugat daw ng problema ay naging napakahusay ng modernong simbahan sa pag-deploy ng mga tao. Ang galing nating mag-assign ng tasks. Oo, pero naging napakahina sa paghubog sa kanila. Parang nagtayo tayo ng isang napaka-epesyenteng pabrika. Puno ang mga kalendaryo, non-stop ang mga programa, laging may ginagawa. Pero ang malaking tanong ay, ano nga ba ang tunay na nangyayari sa ilalim ng lahat ng aktibidad na yan? At dyan pumapasok yung konsepto na tinatawag sa mga source mo na the illusion of vitality o ilusyon ng sigla. Nasusukat yung pinaka-importante, yung lalim ng espiritual na buhay ng mga tao. Nagiging abala tayo, pero hindi tayo lumalalim. So parang business metrics ang ginagamit natin para sa isang spiritual endeavor. At kapag puro numero ang tinitingnan, madaling isipin na, wow, ang sigla ng church natin. Ang daming nangyayari. Oo, ang dami nating nagawa. Kahit na sa loob-loob, baka tuyot na pala. Eksakto. Ang aktibidad ay nagiging kapalit ng tunay na paglago. Ikinumpara pa nga ito sa isang napakatinding babala sa Mateo 7, yung sinabi ni Jesus na, "Hindi ko kayo kailanman nakilala." Ouch! Nakakatakot isipin, no? Na pwede kang gumawa ng maraming bagay para sa Diyos pero sa huli, wala ka palang tunay na ugnayan sa Kanya. Yun yung panganib ng function na walang formation. Alam mo, habang binabasa ko yung mga source mo, may isang kwento doon na parang sinampal ako tungkol sa isang pastor na sa lahat ng sukatan, successful. Yung nagdoble ng attendance? Oo, dinoble niya yung attendance ng church niya in just 3 years. Kung titignan mo yung charts, pataas lahat. Pero ikinuwento niya na sa loob-loob niya, pagod na pagod siya. Walang koneksyon. Walang tunay na connection kahit kanino. At yung mga volunteer niya, isa-isang na burnout. So, umaandar nga yung makinarya, pero walang tunay na nahuhubog na tao. Kasama na siya. At yan yung perfectong halimbawa. May mga malinaw na sintomas daw itong kulturang kulang sa paghubog. Ang una at pinakahalata ay burnout. Yung pagkapagod. Pero hindi lang yung simpleng pagod. Ito yung burnout na may kasamang pagkalito. Yung hindi mo na alam kung para saan pa yung ginagawa mo. Nawawala yung why. Parang naging trabaho na lang na walang kaluluwa. Okay, ano pa? Pangalawa, nagkakaroon ng mga leader na may kakayahan pero walang espiritual na pag-unawa. Magaling silang mag-organize, magsalita sa harap, mag-manage ng teams. Yung competency nandoon. Nandoon. Pero yung sarili nilang spiritual life, napapabiyaan. Kaya nilang magturo ng tungkol sa panalangin, pero sila mismo hindi na nananalangin ng malalim. Ang sakit nun. Yan ba yung sinasabi nilang influensya na walang integrity? Yung public persona, ang galing. Pero yung private life, Unti-unting gumuho. At dyan na nga papunta yung pangatlo at pang-apat, impluensya na walang integridad at pagiging abala na walang tunay na bunga. Dito na lumalabas yung pinakamahalagang tanong na inihahain ng mga material mo para sa'yo na nakikinig. Ang ministeryo mo ba, ang komunidad mo ba, ay gumagana lang, tumatakbo,
Abala, produktibo, o ito ba ay tunay na naguhubog ng mga taong tulad ni Kristo? Malaking pagkakaiba yan. Sobra. Grabe no, parang andali talagang mahulog sa bitag na yan. Pero habang pinapakinggan kita, ang tanong sa isip ko ay, anong epekto nito sa mismong mga leader? Sila yung nagpapatakbo ng makinarya. Sila yung unang napapagod, di ba? Sila talaga. At sinasabi dito sa mga binasa mo na ang burnout ay hindi lang personal na pagkulang. Hindi ito dahil mahina ka bilang leader. Hindi individual failure. Hindi. Ito ay isang resulta ng kultura. Sistemiko ang problema. Cultural failure. So hindi lang magpahinga ka lang ang solusyon. Kasi babalik ka lang sa parehong sirang sistema. Tama. At ang mas malalim na issue, ayon sa mga source, ay theological. Ito ang punot dulo ng ang pagkakakilanlan ng isang leader ay naiugnay sa kanyang output, sa nagagawa niya. Imbes na sa kung sino siya. Imbes na nakaugat sa pag-ibig ng Diyos para sa kanya. Teka, yan. May isang linyang tumatak talaga sa akin mula sa mga notes mo na pagkakamalan ang pagiging kapakipakinabang bilang pagiging minamahal. Ang bigat niya, no? Ang bigat. Paki-unpack nga natin yan. Ang ibig sabihin niyan, nararamdaman mo lang na mahalaga ka, na minamahal ka, kapag may nagagawa kang kapakipakinabang. Kapag successful yung event mo, kapag pinupuri ka, kapag mataas yung numbers. So yung value mo nakadikit sa performance mo. Oo. Ang problema, kapag ang identity mo ay nakabase sa performance, ang tagumpay ay nagiging parang adiksyon na hindi ka talaga kayang busugin at ang kabiguan, parang katapusan na ng mundo. Kasi hindi lang yung proyekto mo ang nag-fail. Pakiramdam mo, ikaw ang failure. At ginagamit ng mga sources ang isang napakagandang kwento mula sa Biblia para i-illustrate ito, yung sa Lucas 10, yung 70 disipulo. Oo, yung bumalik silang sobrang saya. Sobrang saya, sabi nila Panginoon, pati mga demonyo sumusunod sa amin. Puno ng kagalakan dahil sa kanilang kapangyarihan. Dahil sa epekto nila. Oo, at ang ganda ng sagot ni Jesus. Hindi niya sinabing, good job, o wow, ang galing ng results nyo. Anong sabi niya ulit? Ang sabi niya, huwag kayong magalak dahil ang mga espiritu ay sumusunod sa inyo, kundi mag-alak kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Isang napakalaking paradigm shift, isang pagbabago ng pananaw. Sinasabi ni Jesus, ang dapat ninyong ikagalak ay hindi yung ginagawa ninyo, kundi kung sino kayo. Minamahal, mga pag-aari ng Diyos. Ang pagkakakilanlan ay nauuna palagi sa epekto. Alam mo yan yung mahirap, no? Kasi sa mundo natin, baliktad. Palagi tayong tinatanong, anong ginawa mo? Hindi kumusta ka na sa piling ng Diyos. Eksakto. Sila mismo ang problema. Kapag binaliwala ng kultura ng simbahan, yung tamang pagkakasunod-sunod na yan, doon nalilikha yung tinatawag sa mga material mo na productivity paradigm. Okay, paradigma ng produktibidad. Parang corporate term. Anong ibig sabihin yan sa context ng simbahan? Ibig sabihin, ang halaga mo bilang leader ay nasusukat sa output mo. Para kang isang piyesa sa isang makina. Kung hindi ka na productive, papalitan ka na lang. At may kasunod pa yan, di ba? Yung bitag ng as successful. So mas importante ang public image kaysa sa private character. Mas mahalaga yung nakikita sa stage. Kaysa sa nangyayari sa likod ng entablado. Eksakto. At yan papasok yung pangatlo, ang kultura ng pagmamadali. Mabilis lahat. Oo. Dahil kailangan nating punan ng mga posisyon sa makinarya, minamadali natin ang pag-angat ng mga lider. Hindi pa sila hinog, pero isinasalang na agad sa malaking responsibilidad. At kapag nandun na sila sa taas, anong nangyayari? Doon pumapasok yung pang-apat na puwersa, ang pag-isa ng liderato. Dahil abala ang lahat, walang panahon para sa tunay na mentorship. Mag-isa ang leader sa itaas. Walang gumagabay. Walang nagtatanong ng mahihirap na katanungan tungkol sa kalagayan ng puso niya. Kaya sa ganitong kapaligiran na ang halaga mo ay nasa output, kailangan laging visible, minamadali ka, at ngayon mag-isa ka, halos hindi na maiiwasan ang burnout. Hindi na kung mangyayari, kundi kailan. Tama. Okay, so medyo mabigat yung picture. Pero ang maganda dito sa mga binigay mong material, hindi lang sila nag-diagnose ng problema, may solusyon silang inaalok. At ito ay isang napakalumang solusyon.
Oo, itinuturo nila tayo pabalik sa isang modelong historical. Dito nagiging mas interesante, ano? Oo, at inilalaawan nila ang ministeryo ni Jesus mismo bilang isang diskarte sa pamumuno na nakasentro sa paghubog. Hindi ito tungkol sa pagbuo ng isang malaking organisasyon. Kundi sa paghubog ng ilang tao. At may isang verse na paulit-ulit na binabanggit para patunayan yan, yung Marcos 3.14. Tungkol sa pagpili ni Jesus ng 12. Tama, at ang kamangha-mangha rito ay yung pagkakasunod-sunod ng mga salita. Sabi sa teksto, humirang si Jesus ng 12 upang sila'y makasama niya. At upang sila'y isugo. Pansinin ba ang order? Nauna ang pagiging kasama bago ang paggawa. Presence before proclamation. Relasyon bago misyon. Wow! Ang simple pero ang profound. Hindi niya sila tinawag para agad bigyan ng trabaho. Tinawag niya sila para muna makasama siya. At hindi lang ito isang beses na event, 3 taon. 3 taon siyang namunghunan sa isang maliit na grupo. Kung susukatin natin yan sa modernong pamantayan ng efficiency, failure yan. Lugi, bakit sa 12 ka lang mag-focus? Oo, kung kaya mong magsalita sa libo-libo, pero yung ginawa niya ay puno ng karumungan, mas pinili niya ang lalim kesa sa lawak. Kasi alam niyang ang lalim ang magdudulot ng pangmatagalang epekto. Eksakto. Tinatawag itong apprenticeship sa mga materyales, pero parang hindi ito yung OJT na alam natin, di ba? Paano ba to ginagawa in practice noon? Ang apprenticeship model na ito ay hindi lang pagsasanay ng skills. Ito ay pagsasalin ng buhay. Nakikita ng mga disipulo kung paano namumuhay ang kanilang guro sa araw-araw. Paano siya manalangin? Paano siya magpahinga? Paano siya makitungo sa mahirap? Paano siya humarap sa pagsubok? Kaya nga nagbibigay ng mga halimbawa. Si Moises at Josue, Elias at Eliseo, Pablo at Timoteo. Relasyonal ito. At pinapahalagahan nito yung sinasabi nilang tapat na paglilingkod sa lihim. Oo, yung mga hindi nakikita ng tao, yung mga hindi napapalakpakan. Kasi doon nahuhubog ang tunay na karakter at paglago. Okay, so hindi lang ito classroom setting, ito ay life on life. At yung modelong ito, ipinagpatuloy ba ng mga naunang Kristiyano? Oo, at yun ang isa sa mga sekreto ng kanilang lakas. Binabanggit dito ang katekesis sa sinaunang simbahan, hindi ito isang 8-week class. Ilang taon daw? Tumatagal ito ng 2 hanggang 3 taon bago binyagan ang isang tao. Sinisigurado muna nilang isinasabuhay na niya ang pananampalataya. So, anong nangyari? Bakit nawala yan? Parang from slow cooking, naging microwave ministry tayo. Nagmumungkahi ang mga sources ng ilang dahilan. Una, ang paglawak ng institusyon, naging mas komplikado. Pangalawa, yung professionalisasyon ng ministeryo, naging trabaho na siya. At yung pangatlo, yung kultura ng pagmamadali. Oo, nais nating puna ng mga posisyon sa org chart ng mas mabilis kesa sa kakayahan nating maghubog ng mga taong may malalim na karakter. Mas madali kasing mag-hire ng may skill. Kesa mag-invest sa paghubog ng kaluluwa. Okay, so ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig? Paano tayo lilipat mula sa isang functional na simbahan tungo sa isang formational na community? Sinasabi ng mga source na kailangan nating baguhin yung mga tanong na tinatanong natin. Imbes na ano ang kailangang gawin? Ang tanong dapat ay, sino tayo dapat maging bilang isang community? Imbes na ilan ang naglilingkod sa atin, ang tanong ay, gaano kalalim ang paghubog sa mga naglilingkod? Ang pagbabago sa tanong ay nagbabago ng lahat. Lahat. At bukod sa pagbabago ng tanong, may mga konkreto at praktikal na hakbang din silang ibinibigay. Unahin natin yung una. Ang una ay pagtatayo ng leadership pipelines. Ang key idea nito, pabagalin ang proseso. Which is the opposite of what our culture says, di ba? Fill the slot now. So anong itsura ng mabagal na proseso? Ay itsura nito ay pag-uuna sa pagsusuri ng karakter bago ang kakayahan. Hindi porket magaling magsalita, pwede na agad magturo. O magaling mag-organize? Leader na agad. Oo, kailangan munang makita ang katapatan, kababaang loob, ang tamang pagkakasunod-sunod ayon sa mga source ay kubugin muna, pagkatapos suriin at saka pa lang isugo. Formation, assessment, deployment. Okay, I see. What's next? Mentorship.
Yes, at hindi lang yung basta coffee meeting. Ang tinutukoy dito ay sadyang pagpapares ng mas may gulang na mentor sa isang mentee at pagbuo ng small group apprenticeships. Yung mga espasyo kung saan ligtas maging totoo, magtanong at magkamali. Tama. Gusto ko yung kasunod nito. Pagtataguyod sa lihim na paglilingkod. Payo yan ginagawa. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-celebrate ng karakter kesa sa mga nakamit. Sa halip na parangalanan lang yung top performer, kilaanin din yung mga tapat na naglilingkod sa likod ng entablado. At ituring ang kabiguan bilang pagkakataon para matuto. Oo, para matuto at lumago, hindi bilang katapusan ng ministeryo nila. Tinatanggal nito yung pressure na kailangan laging perpekto. At ang huli, para itali ang lahat. Ang panghuli ay ang pagtatatag ng mga ritmo ng komunidad. Hindi ito mga programa lang. Ito'y mga nakasanayang gawain. Halimbawa, regular na pagsasama-sama para lang manalangin, hindi para mag-meeting. Kultura ng sabat o tunay na pamamahinga. At pagkakaroon ng kultura ng pagkukumpisal at pagiging accountable sa isa't isa. Sa huli, ang pinupunto ng lahat ng ito ay ang pagbabago sa mismong definisyon natin ng tagumpay, no? Oo, ang tunay na sukatan, sabi sa mga source, ay ang bunga ng Espiritu sa Galatia 5, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya. Yan ba ang nakikita sa buhay ng mga leader at miyembro? Yan ang tunay na sukatan. Tungkol sa lalim, hindi sa bilang. Okay, so hinimay natin ang isang malaking ideya ngayon. Tinalakay natin yung tahimik na krisis sa ministeryo, yung mapanganib na pagtuon sa function kesa sa formation. Na siyang nagiging sanhi ng malawakang burnout. At nakita rin natin yung alternatibo na nakaugat sa modelo ni Jesus at ng sinaunang simbahan. Isang mas mabagal, mas malalim, at mas relasyonal na apprenticeship. Ang pinakamahalagang pagbabago na sana'y baunin mo ay ang paglipat mula sa pagtatanong ng gumagana ba ito? Tungo sa pagtatanong ng, naguhubog ba ito ng mga taong tulad ni Kristo? At iiwan namin sa iyo ang isang hamon na pag-iisipan na hango mismo sa mga material na ibinigay mo. Ang tanong daw ay hindi na kung kaya ba ng simbahan na magdahan-dahan para bigyang daan ang tunay na paghubog. Ang tunay na tanong ay kung kaya ba nitong hindi magdahan-dahan? Sa harap ng laganap na burnout, kaya pa ba nating ipagpatuloy ang kasalukuyang sistema? Patuloy ba nating uunahin ang ginagawa ng mga leader? O sa wakas ay mamumuhunan na ba tayo sa kung sino sila bilang mga tao? Isang bagay na maaari mong pagnilayan.